Patayin ang ilaw kung kaya mo. May mga kwentong katang-isip lamang at may mga kwentong hanggang ngayon wala pa rin makapagpaliwanag. Ano man ang iyong paniwalaan. Maligayang pagdating sa Ang Kwento ni Dada. Ang bahay na hindi matagpuan. May isang lumang kwento sa isang baryong napapaligiran ng makakapal na puno ng balete. Ayon sa matatanda, may isang bahay na lumilitaw lamang kapag may taong nawawala ang pag-asa sa buhay. Hindi ito nakikita sa umaga. Hindi rin ito makikita sa mapa. Pero kapag sumapit ang 12:00 ng gabi at naglakad ka sa lumang kalsadang hindi na ginagamit, maaari mo raw itong makita. Marami ang nagtangkang hanapin iyon. Walang nakabalik na may malinaw na paliwanag. Ang iba ay hindi na muling nakita at ang mga nakabalik hindi na naging katulad ng dati. Isa sa kanila si Mario. Tahimik lang siyang tao. Mangingisda sa umaga. Tagapag-alaga ng kanyang inang may sakit sa gabi. Nang mamatay ang kanyang ina, tila nawalan na rin siya ng dahilan para mabuhay. Isang gabi, habang naglalakad siya sa dating daan papuntang ilog, may napansin siyang ilaw sa gitna ng kagubatan. Hindi iyon naroon noon. Mula sa malayo, mistulang isang lumang bahay na yari sa kahoy. May ilaw ang bawat bintana. May usok pa mula sa tsimeneya. At higit sa lahat, may mga boses. Parang may pamilyang masayang nagsasalo sa hapag. Napahinto siya. Naisip niyang baka may bagong nakatira roon. Ngunit nang lumapit siya, kakaiba ang kanyang naramdaman. Biglang tumahimik ang paligid. Walang kuliglig. Walang hangin. Pati mga dahon ay tila tumigil sa paggalaw. Nang tumapat siya sa pintuan, kusa itong bumukas. At naroon ang isang matandang babae. Ngumiti ito. Kanina pa kita hinihintay. Nagtaka si Mario. Hindi niya kilala ang matanda. Ngunit ang tinig nito, parang pamilyar. Parang tinig ng kanyang ina. Pumasok siya. Mainit ang loob ng bahay. May pagkain sa mesa. May amoy ng bagong saing na kanin. At sa isang sulok, nakita niya ang kanyang ina. Nakangiti. Malusog. Wala ang sakit na matagal nitong dinanas. Hindi naisip ni Mario kung paano nangyari iyon. Niyakap niya agad ang ina. Umiyak siya ng matagal. Parang nawala ang lahat ng sakit na kanyang dinadala. Mula noon, gabi-gabi siyang bumabalik sa bahay. Sa bawat pagbisita, mas lalo niyang nakakalimutan ang tunay na mundo. Hindi na siya pumapalaot. Hindi na siya nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Unti-unti siyang pumapayat. Parang may umihigop sa lakas niya. Nang minsan sundan siya ng kanyang kaibigan, wala itong nakitang bahay. Si Mario lang ang nakitang nakatayo sa gitna ng masukal na damuhan. Nakaunat ang dalawang kamay. Parang may niyayakap. Ngunit wala naman siyang yakap. Mag-isa lang siya. Kinabukasan, hindi na siya nagising. Tahimik ang kanyang muka. Parang natutulog lamang. Ngunit sa labi niya,
may ngiti. Pagkaraan ng ilang linggo, may isa na namang lalaking dumaan sa lumang kalsada. Kagagaling lamang nito sa libing ng kanyang asawa. Habang naglalakad sa gitna ng dilim, may napansin siyang ilaw sa kagubatan. May bahay, may usok sa tsimeneya, may mga taong nagtatawanan sa loob, at isang tinig ang marhang tumawag, "Halika, hinihintay ka na namin." Muli na namang may pumasok sa bahay na hindi matatagpuan. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na hindi raw multo ang nakatira roon. Hindi rin daw engkanto, kundi isang lugar na nabubuhay sa lungkot ng tao. Kapag pinapasok ka nito, ibibigay nito ang lahat ng pinakagusto mong makita. Ngunit kapalit noon, hindi ka na nito hahayaang umuwi. At kung sakaling may makita kang bahay sa gitna ng kagubatan na dati wala naman, huwag na huwag kang papasok. Dahil baka matagal ka na nitong hinihintay. May mga kwentong sapat ng pakinggan, dahil kapag ikaw nang nakaranas, baka wala nang maniwala sa iyong kwento. Hanggang sa susunod na gabi, ito ang kwento ni Dada.